Magandang araw sa inyo mga katokers, mga katoshis, mga katokis. Narito na naman po kayo sa ating panibagong vlog, panibagong paksang tatalakayin dito sa Talking Toshi TV. Yes! Okay, agarin na natin ito. Diretso na tayo sa ating paksa. Alam nyo itong nangyayari sa TVJ versus Tape Incorporated. Parang naging parang naging teleserye na. Okay? So, tingnan natin, no? As we go along, tingnan natin kung ano mga pangyayari, no? As it unfolds, no? In our presence, no? Sa harapan natin, sa kamalayan natin, kung ano mga mangyayari. Okay. Nag-react na kasi itong ang legal counsel ng Tape Incorporated. Para bang kinu-question nila yung desisyon ng Marikina RTC. Okay? Parang hindi nila gusto, mali raw ang desisyon. Ayon dun sa isang vlogger ng Tape Incorporated, may depektibo raw. Ito diniscuss ko na to dati, pero gusto ko lang ulitin at emphasize sa inyo mga kababayan, mga ka-legit Dabarkads, kung saan nagkakamali sa pagsasalita itong mga abogado tsaka mga vloggers ng Tape Incorporated. Kasi ganito yan. Ang sabi nila, kaya raw depektibo, mali yung desisyon. Nagdesisyon daw yung korte sa trademark ownership. Okay? Samantalang ang isinampang kaso ng TVJ is copyright infringement. Okay? Copyright infringement. Alright? Nagtataka raw sila bakit pati yung sa trademark ownership dinisisyonan ng hukuman. At itong IPO ay inuutusan pang i-cancel lahat ng mga rehistro nila na merong Itbulaga. Okay? Yan kasi yung nilalaman ng desisyon no? Okay, so tutol sila doon. Kine-question nila yon. Para bagang merong anomalya na nangyari doon. Bakit ganun daw ang naging desisyon? Okay. Unang-una, bakit nila kine-question yan? Kasi meron silang pending na apila doon sa Director General o sa Director doon sa highest official doon sa IPO. Okay? Which is inuutusan na nga ng korte na i-cancel na lahat. Kita mo nga naman, kung susundin ng IPO ang korte, talong-talo na ang Tape Incorporated doon at ibabasura na ng Director, the highest official there in the IPO, yung kanilang apila. So, wala na silang panalo doon. Kaya nga nila, kino-question itong pagdedesisyon ng Marikina RTC. Bakit sinama niya yung trademark ownership? Okay. Ganito, sa akin to, opinion ko sarili to, no? Sarili kong analysis. Siguro kahit hindi ka abogado, maiintindihan mo yung concept ng copyright, ng trademark. Okay? Makukuha mo Okay? At yung artwork, logo, okay? Ito sa akin lang po ito. Tingnan nyo po kung tama po ako. Or kung tutol kayo, ilagay nyo po dyan sa comment section sa ibaba ng video na to. Lahat ng saloobin po ninyo, ilagay nyo po dyan sa ibaba. Okay? Kung meron pong abogado na nakikinig po sa atin, pakicorrect na lang po ako. Okay? Kung mali man yung aking opinion o saloobin tungkol sa bagay na ito. Pinaghihiwalay ng Tape Incorporated yung copyright at trademark. Okay? Totoo naman, magkaiba sila ng meaning. Ang copyright kasi, okay, protection niya na binibigay sa isang gumawa, creator ng ng paintings, photographs, illustrations, music, artistic creation or work of art. Okay? Yan. So, ibinibigay ito na protection doon sa original na gumawa. Alright. Now, ang trademark,
trademark, ginagamit niya ng mga businesses, ng mga negosyante, no? Any word, phrase, symbol, design, or combination of all of those things, no? Na mag-identify sa kumpanya ninyo, sa product ninyo, and services na ino-offer nyo doon sa industry na yon. Kumbaga, ano yung marka na magdi-distinguish ng company niyo or service niyo or product niyo sa ibang kakompetensya ninyo. Okay? Yan. Yan ang trademark. Ngayon, puntahan natin yung kwento ni Master Henyo Joey De Leon. Dahil sa atin, no, kinikilala natin na talagang ang gumawa ng trademark na Itbulaga or yung konsepto ng Itbulaga, si Master Henyo Joey De Leon. Punta tayo sa kwento niya. Siya ang gumawa. Siya nakaisip. Okay? May manifestation ngayon yan. Ano manifestation yan? Nag-iisip kasi siya ng title ng noontime show. So, isip muna. Ano kaya magandang title? Ayun, Itbulaga. Okay. So, nasa isip niya yon. Okay? Doon pa lang sa naisip pa lang niya yon eh. Gumagana na, nagkikreate na yung isip niya. Siya na original creator nun eh. Okay? Ay syempre, gagamitin sa noontime show, kailangan may physical manifestation, kailangan gamitin yun as, no? Initially as in the entertainment industry, gagawa ka ngayon ng logo. Ano itsura ng logo o trademark na Itbulaga? Kasi may mga existing noontime shows dati nung panahong yon. So, para ma-distinguish yung Itbulaga sa kalaban, sa ibang noontime show, gagawa si Master Henyo Joey De Leon ng logo. Which is a type of a trademark. Okay? Ngayon, yung logo ba, ang tanong, susunod, yung logo ba na trademark, okay? Work of art ba yun? Artistic creation ba yun? Palagay ko hindi kayo tututol, artistic creation po yun. Okay. Yung artistic creation ba na yun? Yung artwork ba na yun? Protektado ng copyright law? Kayo na lang po ang sumagot, mga kababayan. Kasi kung hindi protektado ng copyright law yun, para kay gumawa pa ako. Okay? Kawawa naman yung original creator. Kahit sino lang pwede gumamit ng ginawa niya. Katulad na nga nangyari ngayon, pinarehistro sa ibang pangalan, hindi pinaalam sa TVJ dahil nagtiwala sila, ganyan. Oh, hanggang sa humantong na nga sa ganitong issue ng dispute. Okay? Oh. Protektado po ng copyright law ang mga trademark logo which is considered to be an work of art or artistic creation, mga kababayan. Kaya, kapag humatol ang korte, di copyright infringement, una na dyan yung mga episodes na pinalabas ninyo. Pangalawa, yung copyright infringement sa trademark, sa logo. Ang issue kasi dyan, sino po ba ang nagmamay-ari at original na gumawa po niyan? Di trace back mo. Di si Master Henyo Joey De Leon, napatunayan sa korte na si Joey De Leon ang gumawa niyan originally at hindi tape incorporated. Therefore, hindi sa inyo yan. Okay. Pinag-usapan doon, copyright infringement, nasa title. Okay. Maiiwasan mo bang pag-usapan yung tungkol sa trademark? Pag pinag-usapan mo copyright infringement dun sa issue ng Itbulaga, huwag mo naman sabihin sa akin, paghihiwalayin mo pa yun. Yun na nga yun, ang issue doon sa logo, sa trademark, sinong nagmamay-ari? Ano ba yung pagmamay-ari? Ano ba yung ownership? Di ba copyright yun? Protection of ownership. O sino man yung original creator nun? Copyright talks about ownership. Ownership of what? Artistic works. And logos are artistic works na ginamit nila for entertainment, ginamit nila commercially for entertainment sa noontime show na Itbulaga. Kaya
para sa akin, hindi dapat nyo paghiwalayin yun. Pag pinag-usapan nyo copyright infringement, kasama ang trademark doon. Kaya tama ang korte. Dinesisyonan niya yung trademark at inuutosan niya ngayon itong IPO Philippines na huwag ibigay, kanselahin lahat ng mga Itbulaga EB registration under the name of TAPE Incorporated. Para sa akin po yun, tama po ang korte. Kaya hindi nyo dapat questionin. Parang ako, na-off ako sa mga actuations at mga reactions ng legal counsel ng TAPE Incorporated eh. Bakit kanyo po? Hindi ko minemenos ang trabaho ng abogado, napaka-noble profession po yan. Pero as lawyers, meron siguro kayong ethical, ewan ko kung meron siguro, ethical standards na magsasalita ka laban dun sa desisyon ng korte, ng hukom, na sasabi mo may anomalya, kune-question mo, mali yung desisyon. Hindi ko po maintindihan bakit merong mga ganong mga statements, mga kababayan, mga legit Dappercats. Napaka-off. Hindi magandang pakinggan. Unsavory statements ang tawag ko po doon. Hindi magandang pakinggan. Galing sa isang lawyer, galing sa isang legal counsel, hindi po magandang pakinggan. Ako na question mo na ako ngayon lang ako nakarinig ng apila, nakukuha ka ng TRO, kukuha ka ng injunction para labanan yung isa pang injunction. Yun ang gusto nila ngayon eh. Okay? Patigilin or i-lift or mahinto yung injunction na in-issue ng Marikina RTC. Yun ang i-apila nila sa CA. Okay? Ngayon lang ako nakarinig ng gano'n na inaapila. Hindi yung main case, yung injunction ang inaapila. Ewan natin mga kababayan, mga legit Dappercats, mga abogado na nakikinig sa atin ngayon. Kung meron kayong gustong or meron kayong better explanation than ours, hindi naman kami po kasi abogado, mga opinions lang ang aming personal opinions ang ibinibigay namin sa mga vlogs namin. Mag-comment below po kayo sa comment section. Pakitulungan po kami. Ngayon lang ako nakarinig ng injunction versus injunction. Na inaapila mo is yung injunction or kung restraining order man yan or yun ang lalabanan mo, yun ang iaapila mo. Nakalimutan ko. Hindi maganda. Okay? So, yun na lang po muna siguro mga kababayan, mga legit Dappercats. Hindi lang po ako hindi ko lang po kasi matiis yung sarili ko na hindi magsasalita. Doon sa, lalo na dyan, yung copyright trademark, halos magka-tandem yan eh. Magkadikit yan eh. Pag pinag-usapan mo copyright, yung ginawa niyang artwork, logo, hindi yun, protektado na copyright law yun. Hindi nyo maiiwasan na kapag nag-copyright infringement discussion kayo, hindi nyo pag-uusapan yung logo ng Itbulaga, which is a trademark. Kaya nag-decision ka ngayon sa trademark. Naging specific lang ang korte doon sa mismong artwork. Ano ba yung purpose ng artwork? It's a trademark that will distinguish Itbulaga from other noontime shows. Okay? So parang umbrella siya na copyright under that trademark. Yun lang po yung mga kababayan. Ewan ko kung agree po kayo sa aking sinasabi. Sige po mga kababayan, mga legit Dappercats. Ako po yung boses ko nawawala-wala na naman. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, panonood. Comment below lang po kayo kung gusto nyo magbigay ng inyong sariling opinion. Huwag nyo po nga kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. At i-like na rin po ang ating Facebook page, Talking Toshi TV, lahat po yan. Mga kababayan, mga legit Dappercats. Maraming salamat po sa inyong suporta.
At magandang araw po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat.